Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment, and we are one. We will go back to diary entry number 1094 on April 17, 1937. Today, during a catechetical lecture by Father Theodore, I was given a confirmation of what I had understood interiorly and lived by for quite some time. Namely, that if a soul loves God sincerely and is intimately united with Him, then, even though such a soul may be living in the midst of difficult external circumstances, nothing can disturb its interior life. And in the middle of corruption, it can remain pure and unsullied, because the great love of God gives it strength for battle. And God also protects in a special way, even in a miraculous way, a soul that loves Him sincerely. Ngayon, sa panahon ng isang catechetical lecture, binigyan ako ng kumpirmasyon ng kung ano ang aking naunawaan sa loob at nabuhay sa loob ng mahabang panahon. Ibig sabihin na kung ang isang kaluluwa ay tapat na nagmamahal sa Diyos at malapit na kaisa sa Kanya, kung gayon kahit na ang kaluluwang ito ay nabubuhay sa gitna ng mahihirap na panlabas na kalagayan, walang makakagambala sa panloob na buhay nito, at sa gitna ng katiwalian maaari itong manatiling dalisay at walang dungis. Dahil ang dakilang pag-ibig ng Diyos ay nagbibigay dito ng lakas para sa pakikipaglaban. At pinoprotektahan din ng Diyos sa isang espesyal na paraan, kahit na sa isang mahimalang paraan. Isang kaluluwa na nagmamahal sa Kanya ng tapat. Yung essence naman ito, dinaanan na rin natin yung sinabi niya na ito ay yung love, pagmamahal, pag-ibig ng isang kaluluwa sa ating Diyos. Kapag tayo ay malalim, tagos sa kaluluwa ang pagmamahal natin sa Diyos, at tayo ay nagkakaroon ng pagkakataon na makipag-isa sa Kanya, union with God. Or in the case of Faustina, yung kaniyang union with God. Because for most of us, union with God is quite hindi masyadong experiential, no? Dahil halimbawa, nag-communion, though it is a union with God, pero yung experience hindi malalim. Hindi katulad ng experience si Faustina that she would really feel it, she would see it, and she would be taken to some place. Yun yung kaniyang successful union with God. So if a soul loves God sincerely and is intimately united with Him, ano man ang mangyari, ano man ang daanan nito, at mahirap, nalalagpasan niya. Yun yung sinasabi ng entry na to. Kahit na napakahirap kanyang pagdadaanan, hindi siya matitinag, no? Para bang nagiging ano na lang, para bang nagiging normal na lang sa kanya ang mga pagsubok. Papansin mo na kahit na ang daming pressures, no? Cool lang ang kaluluwang ito. Hindi mo mapapansin ang mga pinagdaraanan. Hindi mo mapapansin na nagdurugo siya within. Kasi nga, pinatatag na siya ng pagmamahal na ito ng Panginoon. Parang isang general na dumaraan sa matinding labanan.
Napakahirap nun, no? Pero compose na compose pa rin. Kailangan may presence of mind. Kahit nakikita niya na nalalaglag na isa-isa yung kanyang mga tao, diretso pa rin siya. Kailangan niyang mag-isip ng tama. Hindi niya pwedeng, hindi siya pwedeng maging napaka-emotional, no? Siyempre, masakit yun. Makikita mo yung mga tao mo nalalaglag sa giyera, sa sagupaan halimbawa, no? Mahirap, masakit. Pero alam niya kung paano gagawin. Titingnan lang niya yan. Hindi naman sa parang cold heart, no? Hindi ganon. Kundi hindi niya hinahayaan na yung mga ganong sitwasyon mangibabaw ang kanyang emosyon. Because if emotion sets in, doon tayo matatalo. Kahit naman tayo, di ba? Kapag ang umiral sa atin sa mga pangyayari yung emosyon, wala tayong kalaban-laban. Kasi nakakapagsalita tayo ng bagay na hindi dapat ating sabihin kasi nga nangibabaw yung emosyon. Magsisisi ka na lang, eh bakit ko ba nasabi yun? Nawawalan ka na ng tamang pag-iisip, malinaw na pag-iisip. Hindi ka na makadecide. Kaya, in the end, hindi tayo nananalo kapag tayo ay emotional. Sabi nga, kapag ikaw ay galit o kapag ikaw ay masayang masaya, never make a decision. Kasi malamang ang mga desisyon mo mali. Eh, halimbawa, galit ka, no? Ang desisyon mo, nag-aaway kayo, galit ka. Tapos maghahamon ka ng hiwalay na tayo, yung ganun. O kaya, babalik-balik ka na naman sa mga nakaraan. Kasi galit ka. So, kapag ganun ang ating attitude, talo na naman tayo. Hindi nare-resolve ang problema. Sa halip na kakaroon ka na ideya kung paano gagawin, hindi mo maiisip yun. Kaya nga dapat, pag galit, palamig muna. Labas ka lang. A breath of fresh air. No? Kasi nga, ito yung mag-normalize sa ating dugo, blood pressure. Yung utak natin, makiklear sa lahat ng mga negativities na naiisip nito. Kaya ang magdidikta sa ating pag-iisip ay hindi na yung ating state of emotion, kundi yung objectivity ng isang bagay. And that is how successful people win in business decisions. Ganun din. You are not carried away by the difficulties of daily routines. Ang hirap. Fluctuating ang market, malulugi ka na, wala kang ganito, ganyan. Mga challenges in a business environment. Pero kapag matatag siya, relax, no? Nakakapaggawa siya ng wise decisions. Kaya ganito yung kalagayan ng isang kaluluwa na may pag-ibig sa Diyos. Kasi nga, hindi naman mauubos ang mga pagsubok natin sa buhay. Kahit nalagpasan mo na yung tingin mo pinakamasakit na bahagi ng buhay mo, tingin mo nalagpasan mo na. Hindi mo pwedeng isipin na tapos ka na, graduate ka na because the full lessons in life, yung graduation, nangyayari lamang yan at the end of our life. Yun yung ating final exit, yun ating yung graduation. May mga maliliit na graduation sa buhay natin pero yun ay pagtatapos ng isang yugto upang i-welcome ang panibagong yugto. Kaya even if you thought na nalagpasan mo ng pinakamatinding pagsubok sa buhay mo, wala nang darating pa na hihigit doon. Imposible yon. Sa halip, mas mahirap ang maaaring dumating sa buhay natin.
Sapagkat yung mga maliliit na battles, they're just meant to strengthen the spiritual muscles. Nandyan yan para patatagin tayo, palakasin tayo. And after we have finished or we have overcome a certain period, a certain struggle, a certain challenge, then we take a rest para meron kang lakas ulit sa panibagong pagsubok ng buhay. Ibig sabihin to, mahalaga na lagi tayong nagmamahal sa Diyos. Hindi tayo nawawala ng tiwala sa Kanya. Hindi natin kino-question ang mga bagay-bagay na nangyayari sa atin. Dahil iyon ang magsisiguro na malalagpasan natin ang kahit anumang unos sa ating buhay. Kahit pa nawalan ka ng anak, nawalan ka ng asawa, lahat, members of the family na wala. But your soul, sapagkat mahal na mahal mo ang Panginoon, titingnan mo lang yun as detachment. Lahat naman ng bagay may katapusan. And so you will look at those things in a natural way. Malalagpasan mo. So every day, let us fill our hearts with the love of God. Sapagkat bibigyan tayo nito ng pang-araw-araw na lakas upang harapin natin ang mga hamon sa buhay natin araw-araw. So that nothing can disturb its peace.